Tyler's POV. Ngayon ang araw ng labas ng asawa ko ng hospital. Halos 3 linggo din siyang nanatili pa sa hospital. Lahat ay masaya, dahil tuluyan nang gumaling ang asawa ko. Doon na tayo manunuluyan sa bagong bili kong Harrison Estate. Sunod-sunod na property iyon sa iisang lugar, kasama ang mga kaibigan ko, at pamilya nila. Matagal ko nang ipinagawa iyon, dahil sabi ko noon pag-uwi ko ng France, ay ireregalo ko sa iyo sa araw ng ating kasal, kaya lang nagkaroon ng problema dahil nga pagbalik ko wala ka na. Ngayon ko itutuloy ang pagdadala ko sa iyo sa lugar na yon, at sana ay magustuhan mo. Para sa iyo ang mansion na iyon. Pinagawa ko lang yun para sa iyo. Wika ko habang yakap ko ang mahal kong asawa. Palabas na sana kami, nang bigla na lamang pumasok sa loob ng roon ng hospital si Pamela, kahit pinipigilan pa siya ng mga kaibigan ko. Tyler, please, nakikiusap ako. Ibalik nyo na ng mga kaibigan mo ang maliit na negosyo ng aking mga magulang. Iyon na lamang ang natitira sa amin, please nakikiusap ako, umiiyak. Niyang ani, napatingin sa akin ang asawa ko, hindi ko siya tinitingnan, dahil ayokong pakiusapan niya ako ngayon. Galit ako sa kanya, dahil ipinalanggan niya ang kamatayan ng asawa ko, kaya ko nagawang tanggalan na sila ng tuluyan ng pagkakakitaan. Paalisan ninyo yan, ayokong masira ang araw namin ng asawa ko. Wika ko sa mga kaibigan ko. Mahal, please baby, umuwi na muna tayo, dahil kailangan mo pa ring magpahinga. Hindi ka pwede ma-stress. Wika ko. Please. Amira, please nakikiusap ako sa iyo, kausapin mo si Tyler. May sakit si mommy, at kailangan siyang maipagamot, pero walang tumatanggap sa amin, dahil wala kaming pambayad. Wika ni Pamela. Iyak siya ng iyak, pero matindi pa rin ang galit ko sa kanya. Leon, ilabas ninyo ang babaeng yan, galit kong sabi. Akala yata niya ay makukuha pa niya ako sa mga kasinungalingan niya. Hindi ako naniniwala na may sakit ang ina niya. Alam kong katulad ng dati, ay nagsisinungaling lamang siya. Baby, baka naman. Hindi ko na pinatapos kung ano man ang sasabihin ni Amira. Terren na mahal ko, kailangan mo na talagang magpahinga. Ani ko at binuhat ko siya ng pa-bridal style, kahit na ayaw pa niya. Tinalikuran ko na si Pamela. Kung makikipag-usap man ako sa kanya, hindi ngayon. Galit na galit pa ako sa sinabi niya sa akin, nang mabasa ko sa social media ang mga pinagsasasabi niya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga nabasa ko, bago niya ito tuluyang binura, dahil sumagot ako sa mga post niya. I'm glad you're dying. I simply hope you die soon, so I don't have to compete for Tyler's heart. Tyler is mine, so I'll relish your death. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga katagang yan, na nabasa ko sa kanyang social media, kaya nagawa kong alisan sila ng kakarampot na pinagkakakitaan. Kinuha ko lang naman ang butik ng kanyang ina. Sa lahat ng kayamanan nila, at mga ari-arian ay tanging butik na lang nila ang natitira. Nakasanla ito sa bangko ni Eman, kaya kinausap ko si Eman na Armata na ito, dahil patong-patong na ang tubo nito. Noong una ay hinayaan namin na maiwan sa kanila ang butik, upang may makunan sila ng pagkakakitaan, pero dahil sa ginawa niya, pati iyon ay tinanggal ko na. Bro, baka totoo ang sinasabi niya. Tandaan mo kaibigan pa rin ng iyong mga magulang, ang mga magulang niya. Kung mangyayari sa kanila, mga magulang mo ang unang masasaktan. Wika ni Jethro. Huwag kayong mag-alala, tatawagan ko ang mga tauhan ko, upang paimbestigahan kung totoo ba ang sinasabi niya. Kapag totoo, ay ako na ang bahala. Pero sa ngayon, hayaan niyo muna ako, dahil galit na galit ako sa Pamela na yan. Ani ko, gusto kong makita na totoong nagsisisi na siya, hindi biro ang mga sinabi niya, dahil buhay yun ng asawa ko. Maging kayo ay nabasa ninyo yun, at napakasakit noon para sa akin. Nauunawaan naman ninyo ako hindi ba? Saad ko, habang karga ko ang asawa ko. Pero baby, I cut her off. No buts. Please honey, hayaan mong turuan ko siya ng leksyon. Kung totoong may sakit ang kanyang ina, ay ako ang magpapagamot, pero hindi ko muna hahayaang masayaran ng pera ang kanilang mga palad. Ani ko,
at hindi na kumibo pa ang aking asawa. Naisakay ko na sa aking sasakyan ang asawa ko. Hindi ako ang nagmaneho, si Jeffrey. Hindi pa niya alam kung saan ang lokasyon ng bagong tirahan namin ni Amira, kaya isinet ko ang Waze GPS navigation, para naman hindi na siya nagtanong pa. Sa wakas ay tuluyan na rin naming nilisan ang hospital. Sisiguraduhin ko na hindi ko na ibabalik pa dito ang asawa ko, dahil ayoko na, sobrang takot ko sa tuwing makakakita ako ng hospital. Sisiguraduhin ko na lahat ng pagkaing ipapakain ko sa asawa ko, ay healthy para manatiling healthy ang kanyang puso. Pumapasok na kami sa exclusive property na pag-aari ko. Napalingon sa akin si Jeffrey, nang sinabi ko sa kanya na itapat sa akin ang scanner, upang mabuksan ang gate. Manghang-mangha sila nang tuluyan na kaming nakapasok sa loob, napapalibutan ito ng mga tauhan ko, na private army ng aming pamilya. Bawat pamilya naming magkakaibigan ay may mga private army, na nagbabantay sa amin. Mga mapagkakatiwalaan, at mga subok na. Binili mo ito para sa kapatid ko. Gulat na wika ng aking bayaw. Napangiti lamang ako. Alam kong magugulat sila, dahil sa sobrang laki nito. Siyempre kung ang bawat kaibigan ko ay may sariling estate, kailangan hindi pa huhuli ang asawa ko. Bro, gaano ba kalaki ang lugar na ito? Baka may sarili ka pang mall dito, at mga fast foods restaurant. Tumatawang wika ni Jeffrey, na ikinatawa ko din ng malakas. Baby, binili mo ba talaga ito para sa akin? Wika ni Amira. Niyakap ko siya at hinalikan ko siya sa kanyang lobby. Nakikita ko ang katuwaan at kamanghaan sa kanyang mukha. Pagdating natin sa mansion, may ibibigay ako sa iyo, at ikaw na ang bahala, kung ano ang gusto mong gawin sa mga dokumentong yon. Ani ko. Napatitig naman si Amira sa akin, at nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagkalito. Pwede ba na mamaya mo na lang tingnan, tapos ikaw na ang bahala, kung ano ang gusto mong gawin doon? Saad ko. Tumango lamang si Amira, at niyakap niya na ako. Habang papalapit kami sa mansion, na nakatayo sa pinakagitna ng isang napakalawak na lupain, ay napabagal ang pagpapatakbo ng sasakyan ni Jeffrey. Nilingon niya ako na nanlalalaki ang kanyang mga mata, at kita ang pagkagulat sa kanyang mukha. Sigurado ka ba na mansion pa ang tawag mo dyan ha, Tyler? Hotel na yata iyan, ani niya na ikinatawa ko. Nakikita namin ang mga kasambahay na nakapila na sa labas. Nakikita namin ang aking ama, at ina, na hawak ang kambal namin ng aking asawa. Sa likuran ng sasakyan namin, ay ang mga magulang nila Jeffrey, at ang mga kaibigan ko. Pagkarating namin sa harapan ng mansion, ay bumaba na agad kami. Sinalubong namin ang aming mga anak, na tuwang-tuwa nang makita nila kami. Oh my God! Ito ba ang sinasabi mong pinagawa mong mansion? Tyler Iho, palasyo na yata ito, manghang-ani ng ina ng aking asawa. Matagal ko na po itong ipinagawa, regalo ko po sana ito sa anak ninyo, pagka-uwi ko sana galing ng France, hindi ko lang naibigay, dahil sa kaunting gulong nangyari, pero ngayon ho ay nandito na kayong lahat, kaya surprise. Ani ko sabay tawa ko, iginiya na namin sila sa loob ng mansion. Dapat yate dito gumamit ng GPS, pakiramdam ko maliligaw ako dito sa loob. Wika ni Jeffrey. Sobrang saya ko, dahil sa wakas ay naiuwi ko na rin ang asawa ko dito sa kanyang mansion. Nakapangalan ito sa kanya. Naipabago ko na rin ang apelyido niya, gamit kasi niya noon ay ang pangalan ng kinikilala niyang ina, pero ngayon ay naisalin ko na ito sa kanyang tunay na pangalan, Vera Rojas Harrison. Hindi ba parang sobra naman yata ang laki nito, pakiramdam ko may liligaw ako dito sa loob. Wika ni Amira. Natawa ako ng mahina, at hinalikan ko siya sa kanyang ulo. Inilibot ko sila sa loob, at itinuro ko sa kanila ang bawal lugar, kung saan nila makikita ang elevator. May elevator ang mansion na ito, upang pagtanda namin ay hindi kami mahihirapan sa pag-akyat. Sa mahabang hagdanan, nakakamangha, sa labas pa lang ay makikita mo na ang karangyaan nito, lalo na ngayong nasa loob ka na, ani ni Jeffrey. Kailangan ko talagang magpakasipag, upang maabot ko ang ganitong klase ng tagumpay. Wala pa ako sa kalingkingan ninyong magkakaibigan. Bilyonaryo man akong maituturing, pero kayong magkakaibigan ay mga multi-billionaire. Wika ni Jeffrey. Inakbayan naman siya ni Leon.
Kinausap siya nito, habang naglalakad kami sa hallway patungo naman ng gaming room. Sumama ka lang sa amin palagi, at tuturuan ka namin kung paano mo mapapalago ang iyong kayamanan. Ani ni Leon, sabay tapik sa balikat ng kapatid ng asawa ko. Baby, ano ba ang sinasabi mong dokumento? Tanong ni Amira. I think ang sinasabi niya ay ang lahat ng ari-arian ng mga Ross. Binili niya ang lahat ng ibinentang ari-arian nila, siya rin ang tumubos ng mga ari-arian ng mga ito, na nakasanla sa mga bangko namin, upang hindi mapasakamay ng iba. Gusto niya itong ibigay sa iyo, upang ikaw ang mag-abot sa mga Ross. Wika ni Eman. Napakamot tuloy ako ng ulo, at tinitigan ko ng masama si Eman, dahil ang daldal ng siraulong ito. Anak, nagawa mo yun sa mga kaibigan namin. Ani ng aking ama, nagulat na gulat. Nakikita ko naman sa mga mata ng aking ina ang sobrang katuwaan. Naging mabuti naman po kasi sa akin sila tito, ang problema ko lang naman ho talaga ay ang anak nila. Ginawa ko ho yun dahil sa inyo. Wika ko. Niyakap naman ako ng aking asawa na umiiyak, kaya nag-alala akong bigla. Huwag kang umiyak please. Wik ko, at umiling lamang siya. Ibabalik ko sa kanila lahat yon. Napakabuti mong tao mahal ko, tunay ngang busilak ang iyong puso. Umiiyak niyang ani. Niyakap ko siya ng mahigpit, at hinalikan ko siya sa kanyang lobby. Huwag mo munang ibabalik ngayon, mga next week siguro. Galit pa kasi ako kay Pamela. Wika ko, baby, kung ang Diyos nagpapatawad sa mga taong nagkakasala, bakit hindi mo magawang magpatawad? Minahal ka lang din ni Pamela, kaya siguro ganoon ang mga nangyari sa kanya. Pero nakikita ko naman kanina na nagsisisi na siya. Saad ni Amira. Hindi naman na ako kumibo pa. Hindi ko pa rin agad ipapabigay sa kanila ang mga dokumento, dahil gusto ko munang makita ang pagsisisi ni Pamela. Salamat anak, ani ng aking mga magulang. Nilapitan ako ng aking mga magulang, at niyakap kami ng aking asawa. Napapangiti naman ako, dahil nakikita ko ang katuwaan sa mga mata nila. Kaya pala hinahanap ko ang mga property nila, sabi sa akin ay sold na ng isang ayaw magpakilalang tao. Kaya naman pala dahil ikaw ang bumili ng lahat ng ito. Saad pa ng aking ama. Ginawa ko lang po yon, dahil mula bata pa lang ako, sila na po ang mga kaibigan ninyo, nagkamali man po sila, alam ko naman po na pinagsisisihan nila yon. Ani ko sa aking ama. Ngayon ay hindi na ako mangangamba, dahil alam ko na nasa mabuting kamay ang anak ko. Wika ng mga magulang ng asawa ko. Napangiti naman ako sa kanilang tinuran, at iginiya ko naman sila sa kusina, dahil bago pa man kami umuwi, ay nagpaluto na ako ng iba't ibang klase ng pagkain. Kaya naman pala kanina ko pa naaamoy ang masarap na pagkain, dahil napakaraming pagkaing nakahain dito. Ani ng kakambal ng aking asawa. Tawa lamang ako ng tawa sa kanya, dahil hindi lang isa ang kanilang mga mukha, pareho din silang mata ko. Amira's POV. Nakaligtas ako sa kamatayan, dahil sa tulong ng mga taong nagmamahal sa akin. Utang ko din kay Marcus ang buhay namin ng asawa ko, dahil kung hindi sa kanya, baka wala na ngayon sa piling ko ang lalaking minamahal ko. Nalaman ko ang plano ni Tyler, mula sa kanyang mga kaibigan. Kahit na anong pidgel ang gawin ni Tyler, sa mga ito, ay hindi niya nagawang pigilan ang mga kaibigan niya, na sabihin sa akin ang naging desisyon niya na ibigay sa akin ang kanyang puso. Nagalit ako sa kanya, dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Mas gugustuhin ko pa na siya ang manatili sa mundo, kasama ang aming mga anak, kaysa naman ang mabuhay ako na nasa akin nga ang puso niya, pero punong-puno naman ako ng guilt dahil nawala siya para sa akin. Pero tapos na ang lahat, dahil sa mga kaibigan ni Tyler, ay nadugtungan ang buhay ko, at kapiling ko ngayon ang lalaking mahal ko. Please, gusto ko lang makausap si Amira, gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya, ani nang. Isang tinig, sa labas ng opisina ni Kuya Jeffrey. Napakunot-noo ako, dahil hindi ko naman nakikilala ang tinig na yon. Napatingin ako sa pintuan ng banyo, at hinihintay kong lumabas si Kuya. Papunta kasi kami ngayon sa bahay ng aking mga magulang, hinatid ako dito ng asawa ko kanina, dahil nga may sasabihin daw sa akin si Mommy. Paglabas ni Kuya ng banyo ay nagmamadali siya, marahil ay dahil naririnig niya ang tinig sa labas.
Sino ang nasa labas? Dito ka lang at titingnan ko, ani niya. Humugot ako ng malalim na paghinga, at nakatitig lamang ako sa malaking pintuan ng opisina ni Kuya. Anong ginagawa mo dito sa building ko? Galit na ani ni Kuya, kaya napakunot noon na ako, at naglakad ako papalapit sa kanya. Please, kailangan ko lang humingi ng tawad kay Amira. Alam ko na nagkasala ako sa kanila ni Tyler, alam ko na naging makasarili ako. Gusto ko lang humingi ng kapatawaran, dahil kahit naging masama ako sa kapatid mo, ay siya pa rin ang naging dahilan, kung bakit naipagamot si Mommy. Please, nakikiusap ako, hindi ako manggugulo sa inyo. Gusto ko lang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa ko. Wika ng babae, na alam ko na kung sino ito. Kuya, papasukin mo siya. Ani ko, biglang napalingon sa akin ang kapatid ko, nang salubong ang kanyang mga kilay. Hindi ba sinabi ko sa iyo na umupo ka lang doon? Baka mamaya ma-stress ka pa. Gusto kong marinig ang mga sasabihin niya sa akin. Wala namang masama kung pakikinggan ko ang mga sasabihin niya. Wika ko naman. Humugot ng malalim na bantong hininga ang kakambal ko, at iginiya ako sa sofa. Pagkaupo ko, ay bumalik siya sa pintuan, at binuksan ito ng malaki at pinapasok si Pamela. Salamat. Pangako na hindi ako gagawa ng kahit na anong makakapagpa-stress kay Amira. Siguraduhin mo lang Pamela, dahil kapag may nangyaring masama sa kakambal ko, ay mapapatay talaga kita, ani naman ng kapatid ko. Pinaupo ni Kuya si Pamela sa upuang nakatapat sa akin, at siya naman ay naupo sa tabi ko. Kinuha ni Kuya ang telepono niya, at nagtitipa dito sa kamuli itong ibinalik sa kanyang bulsa. Amira, alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Ako ang dahilan kung bakit nagawa ni Tita Daniela ang magsinungaling sa iyo. Kung may sisisihin man dito, ay walang iba kong hindi ako. Napuno ako ng inggit sa iyo, dahil ikaw ang mapalad na minamahal ng isang Tyler Harrison. Napuno ang puso ko ng galit, dahil kahit lumayo ka na, hindi pa rin niya ako magawang pakasalan, dahil ikaw lang ang minamahal niya. Alam mo ba na sa tuwing pumupunta ako sa kanyang opisina noon, ay lagi ko siyang nahuhuling iniiyak, at pinagmamasdan ang iyong larawan, na kay tagal niyang itinatago sa loob ng drawer niya. Nagagalit ako sa iyo noon, dahil kahit ako ang kasama ni Tyler, ikaw pa rin ang hinahanap niya. Kahit ako ang nasa tabi niya, itinataboy niya ako, dahil ikaw ang mahal niya. Isang araw ay bumalik ka, at muli kong nakita sa mga mata niya ang ningning, na kay tagal kong hindi nakita. Noong bumalik ka, kahit ang pagiging magkaibigan namin ay nagkaroon ng distansya. Mas naging malayo ang loob ni Tyler, dahil para bang ayaw niya na malaman mo, na ako ang ipinagkasundo sa kanya, kaya mas lalo akong nagalit sa iyo. Ani niya sabay luhod sa aking harapan na ikinagulat ko. Pilit ko siyang pinapatayo, ngunit ayaw niya. Noong ikinasal kayo, naguho ang mundo ko. Oo, aaminin ko, na isa din sa dahilan ang mga utang ng pamilya namin, kung bakit gusto kong pakasalan niya ako, pero maniwala ka mahal na mahal ko rin si Tyler. Pero kahit gaano ko siya kamahal, isa lang ang isinisigaw ng puso niya. Ikaw yun. Noong malaman ko na nag-aagaw buhay ka, ipinalanggan ko ang iyong kamatayan, pero natauhan ako ng sinagot ni Tyler, ang post kong yun sa social media. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Sabi niya sa akin, wala man pag-asa na makahanap siya ng donor, pero may pag-asa kang mabuhay, dahil puso niya ang ibibigay niya sa iyo, kasi ganoon ka daw niya kamahal. Sabi niya, hindi na bale na mawala siya sa mundo, basta mabuhay ka lang ay sapat na sa kanya. Ang pag-ibig daw niya ay hindi sakam, at makasarili, hindi daw katulad ko, na wala akong ibang iniisip kung hindi ang sarili ko lamang kaligayahan. Sabi niya, ang pagmamahal ay hindi dapat sinasakal, hindi dapat ipinagdadamot. Kung totoong nagmamahal ang isang tao, dapat ay maging masaya ang isang tao, sa kung ano ang makapagpapasaya sa taong minamahal niya. Hindi ako ganoon, dahil isa akong sakam, at makasarili. Binura ko ang post na yon. Ilang araw akong nanahimik, dahil tinamaan ako ng lahat ng sinabi sa akin ni Tyler. Tama siya, kung totoong mahal ko siya, dapat tanggapin ko. Nang maluwag sa aking sarili ang pagkatalo ko, at kung ikaw ang makakapagpasaya sa kanya, hahayaan ko kayo, dahil kayo naman talaga ang tunay na nagmamahalan.
Sana mapatawad mo ako sa mga kasalanan ko sa inyo. Patawarin mo ako, Amira. Patawarin ninyo ako sa mga kasalanan ko sa inyo, at salamat dahil iniligtas ninyo si Mommy sa kanyang naramdaman. Mahaba niyang sabi, habang humahagulgol na ito, kaya kinuha ko ang kamay ni Pamela, at lumuhad din ako sa harapan niya. Nagyakap kami upang ipabatid ko sa kanya, na pinapatawad ko na siya. Natutuwa ako dahil natauhan ka na, ani ng isang boses sa may pintuan, na ikinalinggan namin ni Pamela. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Pamela, at alam mong kapatid lamang ang turing ko sa iyo noon pa. Naway mahanap mo ang lalaking nakalaan para sa iyo. Kung sino man ang lalaking yon, ay ibubulong ko sa kanya na totoo namang may mabuti kang puso. Tinalo ka lang ng galit at selos, pero ang totoo, katulad ni Amira, ay may mabuti ka ring kalooban, at pagkatao, ani ng aking asawa, na lumalapit na sa amin. Itinayo kami ng aking asawa at niyakap niya kaming dalawa. Aaminin ko, na nakakaramdam ako ngayon ng kapanatagan sa aking puso. Napakasarap magpatawad sa mga taong minsang nagkasala sa iyo. Patawad, Tyler, napakabuti ninyong mag-asawa. Ipinapangako ko na magbabago na ako, at kapag muling tumibok ang puso ko, hindi na ako magiging sakam. Salamat sa inyo, dahil iminulat ninyo ang nga mata ko sa kabutihan. Ani ni Pamela, malay mo naman, nasa tabi-tabi lang ang lalaking magiging kapalaran mo. Pakli ng aking asawa, sabay tingin sa aking kakambal. Bakit ka sa akin nakatingin? Tyler, umayos ka, at baka tadyakan kita dyan. Ani ng kakambal ko na ikinatawa ko ng lihim. Hindi rin kita bet no. Ani naman ni Pamela, sabay taas ng isang kilay kay Kaya, at inirapan pa ito sabay punas ng kanyang mga luha. Lalo namang hindi kita bet no. Hindi ako mahilig sa mapuputlang babae. Wika ni Kuya, pakialam ko naman kung ano ang gusto mo sa isang babae. Wala akong pakialam sa iyo, ani ni Pamela, sabay irap niyang muli sa aking kakambal. Nakikita ko sa mga mata ni Kuya ang pagkainis, lalo na sa aking asawa dahil sa tinuran nito. Natatawa lamang sa kanya ang aking asawa, kaya panay ang hanpa ko sa dibdib ng mahal ko. Ang hilig kasing mang-asar ng asawa ko, at pati ang kakambal ko ay napagtitripan niya. Tumayo si Kuya mula sa kinauupuan niya, at maglalakad sana siya palayo sa amin, pero natisod siya sa paa ng asawa ko, kaya sumubasog siya kay Pamela, at sabay silang bumagsak sa carpet nang nakadikit ang lobby ni Kuya, sa lobby ni Pamela. Natigilan kami, at hindi kami makakilos ni Tyler. Si Kuya ay nakapatong kay Pamela, at hindi man lamang niya inaalis ang lobby niya sa lobby ni Pamela, kaya gumawa na ako ng ingay, upang maisip nila na nandito sila sa harapan namin. Ehem. I cleared my throat, kaya para silang natauhan, at biglang tumayo si Kuya, at nagmamadaling nagpunta ng banyo. Tawa lamang ng tawa ang aking asawa, habang si Pamela naman ay itinatayo ko, at kita sa mukha niya ang pamumula ng pisngi niya. Jeffrey, halika dito at may sasabihin ako sa iyo. Malakas na sigaw ng aking asawa, habang kinakatok na ang pintuan ng banyo. Umalis na nga kayong lahat, dahil may gagawin pa ako dito. Ikaw na lang ang maghatid sa kakambal ko, sa bahay ng mga magulang namin. Layas, sigaw ni Kuya, kaya tawa kami ng tawa. Si Pamela naman ay hindi makatingin sa amin, kaya sa sobrang katuwaan ko, ay niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Tyler's POV. Kakauwi lang namin ng bahay, galing kami sa mansion nila Eman. May simpleng salo-salo na idinaos sa bahay niya, dahil sa wakas ay natapos na rin namin ang bagong business namin, ang The Quantum Park. Lahat ay nagsasaya, dahil sa darating na Sabado na ang opening ng Quantum Park, na pag-aari naming magkakaibigan. Maging ang mga asawa namin ay tuwang-tuwa, dahil hindi na raw sila lalayo kapag gusto nilang mag-rides. Pag-aari na kasi namin ang isang pinakamalaking park rides, na makikita sa buong Pilipinas. Alas 5 pa lang ng hapon. Dumating si Pamela, dahil inaaya niyang mamasyal ang aking asawa sa mall, may bibilhin daw siya. Hindi naman ako pumayag, dahil kakauwi lang namin, at kailangan ng asawa ko ang isang pahinga. Dito na lang tayo, kung gusto mo bukas na lang tayo pumunta ng mall. Wika ng asawa ko. Pumayag naman si Pamela, at napagpasyahan na lang nila na maglaro ng board game sa poolside.
Inihatid ko sila sa labas, at sinabi kong igagawa ko na lang muna sila ng merienda. Habang naghihiwa ako ng bread, ay dumating naman si Jeffrey. Nakakunot ang noo nito, kaya agad ko siyang tinanong. May problema ka ba? Tanong ko. Kaninong sasakyan ang nasa labas? Sigurado akong hindi sa inyo yon, ani niya. Tinapik ko siya, at inalok ko siya ng merienda. Sige nga bro, kanina pa rin ako nagugutom, katatapos lang ng meeting ko, at dito na nga ako dumiretso, para makita ko ang mga pamangkin ko. Miss na miss ko na ang makukulit na yon, ani niya. Itinuro ko sa kanya ang itaas na palapag, kaya tinapik niya ako sa balikat at halos patakbo na siyang umalis, upang puntahan ang mga anak namin ni Amira. Pagkatapos kong gumawa ng sandwich, ay dinala ko naman ito sa poolside. Sobra-sobra ang ginawa ko, just in case na may sumulpat na naman dito sa mansion namin ng asawa ko. Hindi nga nagtagal ay dumating naman si Krisha, kasama si Blake. Inabutan ko na lang sila ng sandwich na agad naman nilang tinanggap. May bisita ka pala bestie, ani ni Krisha. Yes, si Pamela. Gusto kasi niyang mag-mall, kaya lang kakauwi lang namin ng asawa ko, galing kami kila Eman. Ani naman ang mahal ko. Tumango lamang si Krisha, at ngumiting pilit kay Pamela. Nandito pala kayo, tulog naman ang kambal, hindi ko na ginaising. Ani ni Jeffrey. Napatingin siya kay Blake, at Krisha, na magkatabi at sweet na kumakain. Tiningnan niya si Pamela, at nilapitan niya ito. Bakit nandito ka? Ani niya. Kuya Jeffrey, inis na wika ng aking asawa. I mean, may lakad ba kayo? Gusto mo ba na samahan ko na lang kayo? Wika ni Jeffrey, sabay tingin ang palihim kay Krisha. Mukhang hindi ko yata magugustuhan ang pinaplano ni Jeffrey. Mukhang gagamitin niya si Pamela, upang mapagselos niya si Krisha. Hindi na bro, dito na lang sila para makapagpahinga ang asawa ko. Bukas ay sasamahan ko naman sila sa mall, kaya salamat na lang. Ani ko, hindi ko bet kasama ka. Huwag ka nang nag-aksaya ng panahon, dahil hindi kami sasama sa iyo. Matari na ani ni Pamela, na lihim kong ikinatawa. Nakatingin lamang sa kanila si Krisha. Naupo si Jeffrey sa bakanteng upuan katabi ni Pamela. Kumuha siya ng sandwich, at kinagat niya ito. Napapailing na lamang ako, dahil pakiramdam ko ay magkakaroon ng malaking problema si Jeffrey, kapag ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Mapaglaro ang tadhana, at hindi ko naman gugustuhin na pareho silang masasaktan. Tumingin si Pamela, kay Jeffrey, at inirapan niya ito sabay tayo, at naupo sa kabilang upuan. Tinaasan naman siya ng 2 kilay ni Jeffrey, at mas nilakihan pa ang kagat ng sandwich, habang inis na nakatitig kay Pamela. Napatingin sa akin ang asawa ko na natatawa, dahil sa inaakto ng kanyang kakambal. Ibinaba ni Pamela ang sandwich at tumayo. Uuwi na ako, baka hinahanap na ako ni Mommy. Ani niya, at humalik siya sa aking asawa. Tumayo naman ang asawa ko, upang ihatid si Pamela sa sasakyan nito, pero habang naglalakad si Pamela, ay nabundle siya ng aking kasambahay na may dalang juice, kaya diretso siyang bumagsak sa pool. Biglang nagkakakawag si Pamela, dahil malalim ang pool, 7 feet deep at hindi siya marunong lumangoy. Hindi siya marunong lumangoy, malakas kong sigaw. Mabilis kong tinanggal ang sapatos ko, para sana lumundag ako sa tubig, pero malakas na pag-splash ng tubig ang nagpahinto sa akin. Mabilis na lumundag si Jeffrey sa tubig, upang sagipin ang bagong kaibigan ng asawa ko. Mabilis namang kumapit si Pamela kay Jeffrey, at agad niyang niyakap ito sa leeg habang ang 2 hita nito ay nakapalupot sa katawan ng kakambal ng aking asawa. Lumangoy si Jeffrey, hanggang sa marating niya ang step ng pool, at naglakad siya paahon sa pool na kalong pa rin si Pamela. Doon ko lamang napagtanto na suot pa din ni Jeffrey ang sapatos niya. Hinubad niya ang basang sapatos at dinala niya sa loob ng mansion si Pamela. Sorry po ma'am, sir. Huwag po ninyo akong sisisantihin, aksidente lang po ang nangyari, umiyak na ani ng aking kasambahay. No worries po. Huwag kayong mag-alala, at alam naman namin yon. Pakihanda na lang po ang banyo sa guest room, para makapaligo si Pamela. Ako nang bahala sa mga damit, dahil marami akong bago na maaari niyang maisuot. Ani naman ng aking asawa. Sinundan na namin si Jeffrey, at dinala nga niya si Pamela sa loob ng guest room.
Kumuha siyang robe, at binalot niya ang katawan nito. Sis, kayo na ang bahala sa kanya. Maliligaw muna ako at basang-basa din ako. Bro, pahiram ng damit, yung bago ha, ani ni Jeffrey, habang pinagmamasdan ang kanyang sarili. Paalis na sana siya, nang bigla siyang niyakap ni Pamela sa kanyang likuran. Thank you talaga sa pagsadyap mo sa akin. Ani niya habang umiiyak. Ginawa ko lang yun dahil ayokong matakot ang kapatid ko, kung makikita kanyang lulutang ng walang buhay sa pool. Ani ni Jeffrey na ikinatawa ko ng mahina. Bigla namang bumitaw si Pamela, at isang sipa sa likod ng tuhod ng kakambal ng asawa ko ang ginawa niya dahil sa inis. Sama talaga ng ugali mo, wika niya. Hindi naman ininde ni Jeffrey ang ginawang pagsipa sa kanya ni Pamela. Naglakad palabas ng silid si Jeffrey nang may ngiti sa kanyang lobby, na tila ba kinikilig, kaya natawa ako na hindi nakaligtas sa kanya. What? Ani niya, at pilit na inaalis ang nakaguhit ng ngiti sa kanyang lobby. Napatingin naman siya kay Krisha, na mataman lamang silang pinagmamasdan. Ngumiti lamang siya ng tipid, sa kaibigang matalik ng aking asawa, at tuluyan ng lumabas. Pamela, kung gusto mo ng tagahilod sa likod, tawagin mo lang ako, at willing naman akong paliguan ka. Malakas na ani ni Jeffrey, kaya natawa na ako ng malakas. Manyak ka, malunod ka sana sa banyo. Galit na wika naman ni Pamela. Lumabas na kami ng guest room, upang bigyan siya ng privacy. Pumasok naman kami sa aming silid, upang ikuha sila ng mga bagong kasuotan, may mga tag pa talaga, kaya alam nilang hindi pa ito mga nagagamit. Babe, kasya siguro ito kay Pamela. Ani ng asawa ko habang sinisipat ang bagong bra at panty. Malay ko kung kakasya yun sa kanya, never ko namang nakita ang katawan ni Pamela. Kayo na ang mag-usap babe, wala akong alam, wika ko na natatawa, kaya inusuan niya ako. Umalis na ako, upang puntahan naman ang kakambal niya, at dalhin sa kanya ang mga damit na napili ko. Naghintay na lang kami sa unang palapag. Halos mag-isang oras na ay hindi pa sila bumababa. Bestie, puntahan na natin sila. Bakit ang tagal yata nila? Ani ni Krisha. Hayaan mo sila babe, mukhang type ng kaibigan ko ang babaeng yun. Nakita mo ba ang ngiti niya kanina? Kinikilig ang makong, na ngayon ko lang nakita sa kanya. Ani ni Blake. Natahimik naman ang kaibigan ng aking asawa. Tumayo si Amira, at hinayla ang kamay ko paakyat sa itaas. Nasa hallway kami ay naririnig namin ang pag-aasaran ng dalawa. Nang makarating kami sa mga silid na guest room, ay inabutan namin silang dalawa na nakatayo. Si Pamela ay nakadikit sa dingding, habang si Jeffrey naman ay tila inaasar ang galit na si Pamela. Kuya, ang hilig mo talagang magpagalat, wika ng asawa ko habang nilalapitan sila. Nasa tabi ko naman si Krisha, at si Blake. Si Blake ay natatawa, pero si Krisha ay tahimik lamang. Kausapin mo nga yang kuya mo. Nakakainis na ang pang-aasar niya, akala mo ikinagwapo niya. Sabi niya may bilbil daw ako nang sinagip niya ako kanina. Tapos niyakap ko daw siya, dahil patay na patay daw ako sa kanya. Ang kapal ng mukha niya, ani ni Pamela na naiiyak na. Kuya, stop it, wika ng asawa ko. Lumapit naman sa amin si Pamela, at nagtago sa likuran ko. Napapailing na lamang ako sa bayaw ko, na may malaking ngisi sa kanyang lobby. Nasusuklam ako sayo. Sana mabiyak ang lupa, at lumunin ka nito para hindi ko na makita pa ang pagmumukha mo. Galit na ani ni Pamela. Isasama kita, para naman hindi ako malungkot sa ilalim. Ani niya na ikinatawa ko ng malakas, at isang malakas na palo ang natanggap ko mula sa asawa ko. Babe, bakit sa akin ka nagagalit? Ani ko, tuwang-tuwa ka sa nangyayari ha. Nakita mo nang umiiyak si Pamela, tapos ikaw naman panay ang tawa mo dyan. Naiinis ni Amira.na wika sa akin. Nagpaalam na si Pamela, dahil hindi raw niya gustong makasama ng matagal ang kakambal ng asawa ko, kaya hinatid namin siya sa kanyang sasakyan. Nakasunod lang sa amin si Jeffrey. Pagkasakay ni Pamela ng kanyang sasakyan, ay nagpaalam na din si Jeffrey at mabilis itong sumakay ng kanyang sasakyan. Pinaharurot agad ni Pamela ang sasakyan niya, na sinundan naman agad ng bayaw ko, kaya napapailing na lamang kami sa kanya, dahil mukhang napagtitripan niya ngayon ang dati kong fiancé. Bestie, saan pupunta ang kuya mo? Ani ni Krisha, habang naglalakad sila palabas ng silid. Nagpaalam na din si Jeffrey, at mabilis itong sumakay ng kanyang sasakyan. Pinaharurot agad ni Pamela ang sasakyan niya, na sinundan naman agad ng bayaw ko, kaya napapailing na lamang kami sa kanya, dahil mukhang napagtitripan niya ngayon ang dati kong fiancé.
Tanong ni Krisha. Bakit mo ba tinatanong ha babe? Hayaan mo ang kaibigan kong yun, dahil alam na niya ang ginagawa niya. Ani naman ni Blake. Bumalik kami sa loob ng mansion, at nagpahain naman ako ng hapunan sa aming kasambahay. Late na rin naman at mas okay kung dito nakakain ang magkasintahang ito. Bestie, hindi ka pa babuntis? Ani ng asawa ko. Gusto ko nang magkaanak, kaso wala pa rin daw laman ang tiyan niya. Ani naman ni Blake. Ngumiti lamang sa amin si Krisha, at sabay-sabay na naming tinungo ang hapagkainan. Sana babe, magkaroon na tayo ng anak. Gusto ko na ring maging tatay. Ani ni Blake. Ngumiti muli si Krisha, at isang halik ang iginawad sa kanya ni Blake. Napatingin ako sa kamay ni Krisha, kaya nanlaki ang mata ko. Sinimplehan ko ang aking asawa, at inginuso ko sa kanya ang daliri ng kanyang kaibigan. Oh my God! Engaged na kayo. Kailan pa? Gulat na ani ng aking mahal. 2 days ago. And she said yes. Nakangiting ani ni Blake. Congratulations! Masayang bati namin sa kanila. Salamat. Ito naman kasi. Sabi niya dinner lang, pero nang kinakain ko na ang dessert na cake, may ring na nakalagay. Ani ni Krisha. Natawa naman kami ng aking asawa, dahil isang simpleng proposal pala ang ginawa ni Blake sa kanya, kaya hindi agad namin ito nalaman, tapos ilang araw din namang hindi sila nagpakita sa amin, kaya ngayon lang namin nalaman na engaged na pala sila. So happy for you, bestie, ani ng aking asawa, at mabilis niyang nalapitan ang kanyang kaibigan, at nagyakap na sila. Salamat bestie, maid of honor ka, ani niya na ikinatawa ko, dahil gustong-gusto yan ng asawa ko, ang makitang ikakasal si Krisha, at siya ang maid of honor. Masaya ako para sa kanila, pero may nararamdaman din ako kay Krisha, na para bang may pagtingin din siya kay Jeffrey. Hindi ako sigurado, pero iba kasi ang nakita ko sa mga mata niya kanina, habang pinagmamasdan niya ang dalawa sa itaas, noong kinorner ni Jeffrey si Pamela sa wall. Hindi ko alam at hindi ko na rin problema pa yon. 4 na buwan na rin ang lumipas, at naging maayos ang pagsasama namin ng aking asawa, tuluyan na ring naghilom ang mga sugat, na gawa ng operasyon sa kanya. Sinabi rin sa amin ng doktor, na maaari na siyang magbuntis, pero sa ngayon, ay sapat na muna sa amin ang anak naming kambal. Ayokong malagay muli sa kapahamakan ang buhay ng aking asawa, dahil hindi ko nakakayanin pa, kung sakaling may mangyayaring masama sa kanya. Ginarantiya naman sa amin ng mga doktor, na kung sakaling magbubuntis muli ang aking asawa, ay wala ng problema pa pero natatakot pa rin ako. Naibalik namin ang mga kayamanan ng mga Ross, kaya hindi matapos-tapos ang pasasalamat nila sa amin, lalo na si Pamela, na ngayon ay tuluyan ng naging kaibigan ng aking asawa. Madalas na silang lumabas ngayon kasama si Krisha. Iniwasan na rin ni Pamela ang mga dati niyang kaibigan, na nagsusulsel sa kanya ng kung ano-ano, na hindi magaganda. Si Jeffrey naman ay madalas lamang tahimik, pero unti-unti na siyang nakakasama ng aking grupo, gayon din si Miguel. Nandito kami ngayon sa Harrison Estate, may salo-salo kami, nakasama lahat ang mga kaibigan ko, at ang mga asawa, at mga anak nila. Nandirito din sila Jeffrey, Pamela, Miguel, Krisha, at Blake. May kung ano akong nararamdaman sa pagitan nila Jeffrey, Pamela, Krisha and Blake, pero syempre labas na ako doon. Kung ano man ang problema nilang 4, ay bahala na sila. Guys, tere kain na tayo. Luto na ang barbecue, tawag sa amin ng mga kaibigan ko. Nandito kami sa pool, dahil mainit ang panahon. Kaysa magpunta kami ng Batangas, ay napagpasyahan na lang namin na dom ito na lang kami. Babe, gusto ko ng barbecue na may chocolate ha, ani ng mahal ko. Tatakbo na sana ako para kumuha ng barbecue, nang marealize ko ang sinabi niya, kaya napahinto ako, at napatingin sa kanya. What? Barbecue na may chocolate? Ani ko, at nanlalaki pa ang mata ko. Napatingin naman sa amin ang lahat nang marinig nila ang tinuran ko. Ayaw mo ba? Yun lang naman ang hinihingi ko, tapos ayaw mo pa yatang ibigay sa akin. Wika ni Amira, at biglang nangilid ang kanyang mga luha, kaya sa gulat ko ay bigla ko siyang nilapitan, at niyakap. Okay, kukuha ako ng chocolate sa loob. Bakit naman kasi gusto mong kumain ng barbecue na may chocolate, para katuloy naglilihi?
Ani ko, at bigla akong natigilan. Napatingin ako sa mga kaibigan ko, at muli kong ibinalik ang tingin ko sa aking asawa. Wait, buntis ka ba? Gulat na gulat kong tanong. 3 weeks. Bulong ni Amira, kaya bigla akong umiyak. Yung iyak na humahagulgol, dahil buntis siya, at natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya. Dude, ano ka ba? Bata ka ba para pumalahon ng iyak ha? Ani ng aking mga kaibigan. Natatakot ako, baka kung mapaano ang aking asawa, dahil buntis siya. Ngumangalngal kung ani na ikinatawa nila. Wala kang dapat na alalahanin, dahil nakausap na namin ang cardio niya, safe na siyang magbuntis, at aalagaan siya ng mga doktor, sa loob ng 9 na buwan. Madadagdagan na ang mga pamangkin ko, ani ni Jeffrey. Napatigil ako sa pag-etenggal, at niyakap ko na ang aking asawa. Sapat na ang narinig ko, upang matahimik ang aking kalooban. Magkahalong tuwa, takot ang nararamdaman ko, pero matapos kong marinig ang sinabi ni Jeffrey, ay naging okay na rin naman ako. Mabilis akong pumasok sa loob ng mansion, at ako mismo ang kumuha ng chocolate bar. Inilagay ko ang chocolate sa bowl, at tinunaw ko ito sa pamamagitan ng microwave. Hindi ko alam kung ano ang lasa ng kakainin ng asawa ko, pero ngayon pa lang, ay parang nasusuka na ako. Mabilis akong nakabalik sa pool area, at ibinigay ko agad ang tunaw na chocolate sa aking asawa. Isinawsaw niya dito ang barbecue, at pinangganga ako. Nagulat ako sa gusto niyang gawin ko, kaya napaatras ako, at tinakpan ko ang bibig ko. Umiling-iling ako sa kanya, dahil hinding-hindi ko kakainin ang barbecue na sinawsaw sa chocolate. Babe, kainin mo ito. Gusto kong kainin mo ito. Ani niya na naiiyak na, pero tumanggi ako, dahil hindi ko gagawin yun. Over my dead malicious body. Ang alam ko, kapag naglilihi ang asawa, kailangan mong kainin ang pagkaing ipapakain niya sa iyo, kapag hindi, sabi nila maaaring makunan ang buntis, dahil sa sama ng loob, wika ni Leon, na pinandidilatan ko ng aking mga mata. Gago ka, saan mo nakukuha ang mga ganyan mo? Hindi yan totoo, galit kong sabi. Ibinaba ni Amira ang kanyang hawak na barbecue, at nagsimulang humikbi, kaya pati tuloy ay hindi mapakali, dahil alam ko na ang kasunod nito, kailangan ko ng ngumanga, at kainin ang barbecue na sinawsaw sa chocolate. Heto na nga po ako, ani ko at lumapit ako sa kanya. Napalunok muna ako, habang pinagmamasdan ko ang hawak niya ulit na pork barbecue, na may tunaw na chocolate. Napakisig ako, kahit hindi ko pa tuluyang binubuka ang bibig ko, dahil ngayon pa lang ay nandidiri na ako. Napatingin ako sa mga kasama ko, at maging silang lahat ay nakangiwi, na habang hinihintay nila na ibuka ko ang bibig ko. Baby, kailangan ko ba talagang gawin yan? Ani ko habang ngalngal talaga ako. Kapag hindi mo ito ginawa, hindi mo ako totoong mahal. Wika and Amira, sabay paawan niya na tila ba iyak muli. Gusto kong ibuka ang bibig ko, pero napapailing talaga ako. Hindi ko talaga magawa, dahil isipin ko pa lang ay nasusuka na ako. Bigla namang may humawak sa magkabila kong braso, at magkabila kong binti. Ang mga kaibigan ko na pinipigilan ang aking katawan. Si Jethro naman ay humarap sa akin, kaya kahit anong pagwawala ko, ay hindi na ako makakilos. Bitawan ninyo ako. Malakas kong sigaw, nang biglang piniga ni Jethro ang matangos kong ilong, habang hawak niya ang aking batok. Si Jeffrey naman ay hinawakan ang ulo ko, at pinigilan ang pagwawala ko. Nauubusan na ako ng hininga, kaya bigla kong ibinuka ang aking bibig, sabay pasok ng aking asawa ng barbecue sa bibig ko. Napakunot ang noo ko, ninuya ko ang barbecue, at ngumiti ako sa kanila. Wow! This is the best barbecue ever! Ngayon ko lang nalaman, na napakasarap pala ng barbecue na sinawsaw sa tunaw na chocolate. Ani ko, habang patuloy kong ninunguya ang barbecue. Bigla akong binitawan ng mga kaibigan ko, at nag-uunahan silang kumuha ng barbecue, at nag-aagawan pa sila sa pagsawsaw sa bowl na may lamang chocolate, at sabik nilang kinain ang barbecue. Pagnguya nila ay mabilis ko namang iniluwa ang barbecue na nasa bibig ko, at tinungga ko ang alak na nasa tabi ko, at pagkatapos ay malakas akong tumawa. Lahat sila ay napangiwi, at mabilis ding niluluwa ang pagkaing isinubo nila, at kumuha ng alak.
Ang mga asawa naman namin ay walang patid na nagtatawanan, dahil sa mga pagmumukhaan naming halos maduwal na sa lasa ng kinain namin. Gago ka Tyler, mapapatay ka namin. Sigaw nila habang halos mamilipot na ako sa kakatawa. Ang asawa ko naman ay niyakap ako, at hinalikan. Hindi ako makapaniwala, na kahit nag-ingat ako na huwag muna siyang magbuntis ay nakabuo pa rin kami. Iba na talaga ang matulis. Kahit anong pag-iingat ay nakakalusot pa rin. Naging masaya ang lahat, kaming magkakaibigan na mula pa noong pagkabata namin, ay magkakasama na kami na hanggang ngayong may pamilya na kami, ay magkakasama pa rin kami. Mas tumibay pa ang pagmamahalan naming magkakaibigan, nang magkaroon kami ng kanya-kanyang mga pamilya. Ang mga anak naming lahat, na palalakihin naming magkakasama katulad naming lahat na magkakaibigan. Ikinasal kaming muli ni Amira. Isang engranding kasalan ang naganap, habang ipinagbubuntis niya ang anak namin. Tuluyan nang gumaling ang puso ng asawa ko. May kalakihan na ang tiyan ni Amira, na kahit 3 buwan pa lamang ay mapapansin na ito. Hindi ka ba nahihirapan sa tiyan mo mahal ko? Ani ko habang hinihimas ko ang kanyang tiyan. Lagi ko siyang binabantayan, at madalas nga ay dito ako sa loob ng bahay nagtatrabaho, upang makasiguro ako na anuman ang mangyari, ay nandirito ako kasama niya. Okay lang ako, maliit lang naman ito, kumpara noong ipinagbubuntis ko ang kambal. Wika ni Amira. Inalalayan ko siyang maupo sa sofa, at ipinatong ko ang kanyang 2 binti sa aking kondongan. Sinimulan kong masahihin ang mga binti niya, at napapangiti si Amira, sa bawat paghagod na ginagawa ko sa kanya. Nandito ka pala. Galing kami sa opisina mo, sabi ng sekretarya mo ay hindi ka nga daw pumasok. Ani ni Leon na nangungunang pumapasok dito sa loob ng aming mansion. Ano na naman ang ginagawa ninyo dito? Nanimiss ba ninyo agad ako? Wika ko. May problema kasi ang kakambal ng asawa mo. Nandoon sa bar ang aga-aga umiinom. Kasama niya si Aaron, at Jethro. Hindi nila iniiwanan dahil may tama na ang makong, wika ni Eman, na ikinagulat ng asawa ko, at bigla siyang napatayo, kaya napatayo din ako, at inalalayan ko agad siya. Bakit? Anong problema ng kuya ko? Wika ng asawa ko na may pag-aalala. Ha? May bago pa ba sa katulad namin? Natural babae. Nakatawang ani ni Leon, kaya napatingin na sa akin ang aking asawa. No baby, hindi kita iwanan dito, wika ko. Nakita ko ang paglungkot ng kanyang mga mata, kaya napabuntong hinaga ako. Tinawag ko ang mga kasambahay, upang ihabilan ang aking asawa. Tatawagan ninyo ako sa numero ko. Narito ang aking calling card. Ano man ang mangyari, ay tatawagan ninyo ako. Huwag ninyong pababayaan ang asawa ko, dahil kayo ang mananagot sa akin. Ani ko, at lahat naman sila ay tumango. Nagbihis lang ako upang puntahan na namin si Jeffrey. Babae ang problema niya, pero hindi ako sigurado kung sino sa 2 babae ang problema niya, si Krisha ba, o si Pamela. Pagkatapos kong magbihis, ay halos takbuhin ko na ang unang palapag, upang magpaalam na ako sa aking asawa. Kung gusto mong magpahinga, dyan ka muna sa guest room sa ibaba. Huwag kang aakyat sa itaas gamit ang hagdanan. May elevator tayo, at yun ang gamitin mo kung gusto mo sa ating silid. Basta hintayin mo ang pagbabalik namin, iuuwi ko dito ang kapatid mo. Wika ko, at isang matamis na halik ang iginawad ko sa kanyang lobby. Ikaw na ang bahala sa kakambal ko, pilitin mo siyang maiuwi dito, upang makausap ko siya tungkol sa kanyang problema. Ani ni Amira, at ngumiti lamang ako sa kanya. Mabilis na kaming lumabas ng kabahayan, at sumakay agad ako sa sports car ko. Sa akin na rin sumakay si Eman, at iniwanan na lamang niya ang sasakyan niya sa aking garahe. Nakarating kami ng Velvet Nights, ang bar na pag-aari ko. Inabutan namin ng umangalngal na parang bata si Jeffrey, at halos hindi na namin maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Hindi ako aalis dito. Umalis na kayo, dahil ayoko ng kausap. Sigaw niya. Halika na at hinihintay ka na ng kapatid mo. Nag-aalala na sa'yo ang kakambal mo, Tara na Jeffrey. Ani ko. Pero kahit na ano yata ang gawin ko, ay hindi ko siya magawang makumbinsing umuwi. Tumingin ako sa mga kaibigan ko, at pagkatapos ay lumayo ako.
Kinuha ko ang telepono ko, at tinawagan ko ang asawa ko. Baby, tawagan mo nga si Krisha, at si Pamela. Papuntahin mo sila dito sa Velvet Nights. Titingnan ko lang kung kanino sasama ang siraulo mong kapatid. Ani ko. Hindi naman nagtagal ang usapan naming mag-asawa, dahil kailangan pa niyang tawagan ang dalawa niyang kaibigan. Hindi ko alam kung tama ba ang hinala ko, na isa sa dalawa ang kinababaliwan ngayon ni Jeffrey. Hindi ko alam dahil sa pagkakaalam ko, ay wala naman siyang nililigawan na kahit na sino. Medyo torpe kasi ito katulad ni Leon. Mahigit 30 minuto lang ang lumipas, at naunang dumating si Krisha. Iginiya ko siya sa table kung nasaan si Jeffrey. Patanjin tingin naman ako sa entrance ng bar ko, dahil hanggang ngayon ay wala pa si Pamela, at hindi ko alam kung darating ba siya. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Alam mo namang bawal ma-stress ang kakambal mo, hindi ba? Nag-aalala siya sa iyo ngayon. Umuwi ka na Jeffrey, please. Ani ni Krisha sa kanya. Napaangat naman ng ulo si Jeffrey, nang marinig niya ang boses ni Krisha. Kaya napangiti kaming magkakaibigan, pero bagsak ang balikat namin ng isang ngising pagak lamang ang isinagot niya kay Krisha. Napabuntong hininga naman si Krisha, at tumayo ito sa may gilid ng kinauupuan ni Jeffrey. Naupo naman ako sa tabi ni Jeffrey at kinausap ko ito. Umuwi ka na, at nag-aalala sa iyo ang asawa ko. Gusto kanyang makausap kaya tara na. Ani ko, umuwi na kayo, dito na lang muna ako, ani niya. Kahit halos hindi na namin ito maintindihan, dahil sa kalasinggan niya. Nagsalita naman si Krisha na nakatayo lamang sa kanyang gilid. Hinawakan siya sa likod, na tila ba pinapakalma ito. Tara na ihahatid kita sa kakambal mo. Kanina pa siya nag-aalala. Wika ni Krisha, pero inalis lamang ni Jeffrey ang kamay niya. Naupo naman si Krisha sa isang upuang bakante, at napapailing na lamang ito. Napatingin naman ako sa isang babae na tumayo sa gilid ni Jeffrey. Napangiti ako nang makita kong si Pamela ito, na nakasibangot ang mukha kaya yung ngiti ko ay napalitan ng mahinang pagtawa. Bakit ba ang kulit mo ha? Sinabi ng ayokong ang umuwi. Sigo ni Jeffrey sabay tayo, pero laking gulat niya nang makita niya na si Pamela, na ang nakatayo sa gilid niya. Ang galit sa mukha ni Jeffrey ay unti-unting nawala. Umuwi ka na dahil kanina pa nag-aalala si Vera. Kapag hindi pa umuwi, hahambalusan kita ng bote ng alak. Galit na ani ni Pamela, kaya nagkatinginan kaming magkakaibigan, at may mga mapanuksong ngiti ang sumilay sa aming mga lobby. Uuwi na nga ako. Sabi ko nga kay Tyler na uuwi na ako. Halos nagkakandautol na ani ni Jeffrey na ikinatawan namin ng malakas. Nakatitig lamang si Krisha, hindi ko alam kung nasasaktan ba siya o ano. Pero kung ano man ang nararamdaman niya, ay kailangan na niyang kalimutan, dahil engaged na siya. Umayos ka Jeffrey. Ang aga-aga ang dami mong nabubulabog na tao, ani pa ni Pamela. Kunwari ka pa, concern ka naman kaya ka din nandito, ani ni Jeffrey na nagkakandautol sa kalasinggan. Isang yakap ang ibinigay ni Jeffrey kay Pamela, kaya nanlaki ang mga mata niya sa ginawa ni Jeffrey. Oops, sorry lasing lang ako, ani ng kakambal ng asawa ko, na ikinatawa namin. Jeffrey, kahit lasing ka nagagawa mo pa ring some imple. Ani ni Aaron, tawa lamang ako ng tawa, dahil tila ba hindi ito nagugustuhan ni Pamela. Mukhang nababaliw ang bayaw ko ngayon sa aking ex-fiancé. Si Pamela na ang nagsakay kay Jeffrey, ayon na rin sa kagustuhan ng kakambal ng asawa ko. Noong una ay nahirapan kaming mapapayag si Pamela, pero sa huli ay pumayag na rin. Pagkarating namin ng mansion ko, ay diniretso na namin siya sa kanyang silid dito. May silid si Jeffrey dito, dahil sabi niya dito na rin siya titira. Maloko din ang kakambal ng asawa ko, dahil tinutuon niya yon. Dito talaga siya naninirahan. Bagsak na rin naman siya, kaya siguradong mamaya na lamang siya kakausapin ng aking asawa. Hindi na muna namin pinaalis ang mga kaibigan ko, at ang mga kaibigan ng aking asawa. Nagtungo kami sa pool area, dahil napagpasyahan namin na mag-swimming kaming lahat. Naging maayos na ang buhay naming magkakaibigan, pero kabaligtaran ito ngayon sa nangyayari sa buhay ng bayaw ko. Akala naming magkakaibigan ay tapos na kami sa kalbaryo ng pag-ibig, pero mukhang masasangkot kaming muli sa buhay pag-ibig ni Jeffrey, lalo na at dito siya nakatira sa bahay namin ng aking asawa.
It is a blessing to have two friends in a person's life. If you even have one good friend, you are extremely lucky. What happens, though, if you have more than 5 solid, good, and wonderful friends? If so, you are the luckiest person on earth. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong